Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Hoy, araw po tayo ng Biyernes ngayon, Abril 7, 2017. Kumusta na po? Magandang gabi Pilipinas. Maayong gabi sa atong po mga igsoon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na ho ang mga nasa overseas, mga Pilipino po natin mga manggagawa. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa mabuting kalagayan. Wala po nagkakasakit dahil po, nagbabakasyon na ho tayo. Ang ilan po natin mukhang nakapaggayak na ho ang ilan para sa bakasyon at para sa Semana Santa. Huwag niyo pong kalimutan, pwede hong magsaya. Pero intindihin rin po natin at ilagay po sa ating pong mga sarili yung pong rason kung bakit po tayo nagbabakasyon. Yan po ay dahil po sa Kanya sa taas. Yan po, huwag niyo pong kalimutan. Kaya samahan niyo po ako na busisiin, alamin at kilos pronto po nating aksyonan ang inyo pong mga sumbong at reklamo. I-post po ninyo ang inyo pong mga mensahe, komento at mag-iwan po ng mensahe dito po sa aming pong Kilos Pronto Facebook page. Makilahok, makianalisa, mga ka-KP, interactive po ang ating pong programang ito. Siya nga pala, solo nga pala ako, no? Wala po aking pong partner na si Ben Tulfo, kaya samahan niyo po ko sa isang oras po na talakayan. Bibigyan po namin kayo ng magandang programa. Ito pong Kilos Pronto. Siyempre, mainit na issue, balitaan at imbestigahan. Umpisa na! Sa Santa Rosa, Laguna, peligrosong poste. Matagal ng reklamo ng mga residente. Sangang-sangang kable, delikadong makakuryente. Hintayin pa bang may maaksidente? Alamin sa Kilos Pronto. Barumbadong tsuper ng tricycle, huli sa akto. Pagiging balasuba sa kalsada, hindi na itago. Nag-aral ba itong magmaneho? O likas talaga ang pagiging garapal ng kumag na ito? Alamin sa Kilos Pronto. Sa kantong ito sa Quezon City, malimit ang aksidente. Mga dumadaang motorista ayaw magbigayan kasi. Kung mapapadaan sa lugar na ito, dapat laging listo at alerto. Alamin sa Kilos Pronto. Kapag tama, ipaglaban. Sa Kilos Pronto yan ang mararamdaman. Problemang idinulog, tiyak may mananagot. Sigalot sa ibinentang fire truck at talamak na basura sa tondo. Ngayon, may positibong sagot. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, simulan po natin ang ating pong kwento dito sa Kilos Pronto. Summer na po kasi Opisyal na hong inanunsyo ng pag-asang pagpasok po ng summer season o yung dry season. Dry at wet season lang naman po ang ating po ditong season ngayong 2017.
Asahan na po ang higit na maalinsangan at mainit na panahon. Ang ating pong mararamdaman sa mga susunod na mga araw, yung heat index, umaabot na daw ng 40 plus. Napakainit na po yan. At ayon po sa Pag-asa, ang patuloy na paghina at tuluyan pong pagkawala ng epekto ng northeast monsoon, ito po yung hanging amihan, ang hudyat na pagpasok po ng summer season. Bukod sa pagkawala ng amihan, yung init na nararamdaman po natin ngayon ay dahil po yan nahahagip na ho tayo ng North Pacific High Pressure Area na sinamahan po ng easterlies. Yung pong hangin, galing po yan sa Dagat Pasipiko. Ito po yung hangin mula sa silangan. Pero dagdag pa ng Pag-asa, hindi raw magtatagal ang ganitong init dahil inaasahan din po magkaroon po tayo ng mga isolated na rain showers at yung panakanakapong thunderstorm sa hapon, lalo na po dyan sa Mindanao. Yan ay dahil po sa mabilis sa pagbuo na mga rain clouds mula sa mainit na hangin o yung tinatawag po nilang localized convection. Ganun naman talaga ho, kapag sobrang init, madali ho yung evaporation. Kapag madali ang evaporation, namumuo kagad yung mga nimbus stratus, yung mga ganung cumulus clouds, kaya ho bigla ho lamang umuulan. Pero yan po ay mga thunderstorms sa isa po mga area kapag yan po ang pinakamainit. Ang usually ho, ang nakakatapagtala ho ng pinakamainit na lugar, walang iba ho kundi sa Tuguegarao City, o di kaya sa Mindanao ho, sa General Santos City. Naku po, yung General Santos City, buhangin kasi ho dun. Kaya yung init, bumabounce lang ho, bumabanda, kaya yung init ho, nararamdaman po natin mga kababayan, dyan po sa General Santos, yung tawag po dyan, Dajanga City. Okay, kung maalala ho ninyo, nung last year po, March 18, 2016 po inanunsyo po yung summer season. Pero ngayon, medyo na-atrasado ho tayo, April na ho. Kung di ako nagkakamali, mukhang Tuesday direct, no? Tuesday pa ho, dineclare ho ng Pag-asa yung summer season. Kaya medyo tayo inaantay ho nila yung pong mga criteria ng kung paano ho nila idedeklara po na summer season. Wednesday pala. Tama ba? Wednesday? Wednesday po idedeklara po ng ating pong Pag-asa ang summer season. Okay, simulan na po natin ang imbestigahan mga ka-KP. Oy, mag-ingat po tayo lalong-lalo na po sa mga bibiyahe ngayon po papunta ho sa mga probinsya this weekend. Ang unang istorya ho natin ngayong gabi ay yung salpukan po ng isang pickup truck at ng SUV. Ang buong pangyari nasa pulpo ng CCTV dyan sa Barangay Obrero sa lungsod ng Quezon. Panoorin po natin. Sa kuha ng CCTV ng barangay laging handa sa panulukan ng Don Alejandro Rosas Avenue at Scout Tobias sa Quezon City, makikita ang aktual na pagsalpok ng isang SUV sa pickup truck kaninang alas 2 madaling araw. Ayon sa driver ng pickup truck na may plakang WJO 313, papunta sila ng kanyang asawa sa isang restaurant sa Timog Avenue nang bigla na lamang daw may bumunggo sa likod na kanilang sasakyan. Ang kanilang itinuturo ang silver SUV na may plakang WVI 507 na bumabaybay sa kabaan ng Scout Tobias. Kaya lang may bumangga sa amin na sasakyan. Nagulan na lang kami, bigala kami tumilapos. Siguro sobrang bilis ng takbo nila. Kasi mukha ko atang nakainom yung driver ng Innova. Parang nakainom itong may sasakyan ng Innova. Pero ang driver ng SUV todo tanggi sa pangyari. Hindi raw siya lasing. Ang kanyang sinisisi ang biglang pagsulpot ng pick-up truck sa kalsada. We were going at a very slow pace. Kasi alam po namin na intersection. Kaya nga po nakasunod kami dun sa nauna namin. So we were assuming na clear po yung nun. Nakahinto po yung bangka. Kaya nagulat na lang po kami na bigla na lang po may sumunod po na or may nag-cross po sa gitna po namin. Sir, kayo ba nakainom? Hindi po. Agad itinakbo sa ospital ang asawa ng driver ng pickup truck dahil sa mga naramdamang sakit sa katawan. Wala namang nasaktan o nasugatan sa dalawang pasaherong sakay ng SUV. Ayon sa barangay na nakasasakop sa lugar, madalas sa aksidente sa panulukan ng Don Alejandro Rosas Avenue at Scout Tobias dahil walang traffic light. Wala tayong stoplight dito kaya madalas ang bangga. Magmula nung magawa ang tuloy dito, naging mabuhay lane na rin ito. Kaya lahat ng mga sasakyan ngayon,
dito na rin dumadaan. Kaya lang ang nangyayari, hindi nagkakaroon ng bigayan. Madalas po ang aksidente rito, lalo na sa ganitong oras. Ayun, isa ho sa mga rason kung bakit po na-aksidente yung ating ilang mga motorista dahil po minsan nakakainom. Pero kapag tinanong ho ninyo, todo deny ho sila na hindi daw ho sila nakainom. Alam ho natin, meron ho tayong batas, yung pong driving under the influence of liquor or any drugs. Yan po'y, na dapat na-implement na ho natin yan. Sayang ho yung batas kung wala naman hong nag-e-enforce ho dito. Sabi ho kasi nila, kaya hindi ho nila na-enforce itong driving under the influence of liquor dahil nga ho, wala daw ho tayong breath analyzer. Kapati yung hindi ho daw ho natin matetest yung pong isang tsuper kung siya po'y lasing. Kaya ingat po tayo, Biyernes pa naman ngayon, marami siguro ho magiinuman. Kung lasing na ho kayo, parada na lang ho ninyong taxi, ang inyong pong sasakyan at mag-taxi na lamang ho kayo. Okay, diretso tayo. Walang disiplinang tsuper sa kalsada. Ito rin ho, naaktuhan namin dyan po sa Sampaloc, Maynila. Pati batas trapiko, binabaliwala. Panoorin po natin. Ika nga sa kasabihang, pinabili lang ng suka, naging driver na. Sila yung mga marunong lamang magpatakbo ng sasakyan, pero walang alam sa batas trapiko. Tulad na lamang ng tricycle na ito, na naaktuhan ng kilos pronto sa panulukan ng Lacson Avenue at Aragon Street sa Sampaloc, Maynila. Bukod sa walang plaka, may pasaherong nakasabit pa. Ang talpulano sa gitna ng yellow box huminto kahit pula pa ang traffic light. Na makahanap na siya ng tiyempo, agad humarurot at lumarga. Disgrasyang maari niyang sapitin, wala siyang pakialam. Ang mga motor tuloy sa kanyang likuran, tinularan ang kanyang kalokohan. Paano kaya nakakakuha ng lisensya sa pagmamaneho ang mga ganitong klaseng tsuper na barumbado? Para sa otoridad na dapat sumawata sa kanila, kilos pronto, putulin nyo na ang sungay nila bago pa makapangdamay ng iba. Tulad doon yung tricycle driver na yan. Sino bang ho namamahala po at nagre-regulate po sa kanila? Di ba dapat ito ang local government units? Marami ho hindi lang siguro ho iilan po mga tricycle driver ang ganito pong ugali kapag sila po ay nagmamaneho ng kanila pong tricycle. Madalas ho yan. I-check nyo ho, mga LGUs, marami ho dyan, walang lisensya. Makapagbiyahe lamang, ayos na, kumita na sila. So dapat ho, kailan ba ho tayo kikilos? Kung meron na ho madisgrasya, tulad ng tao na yun kanina, gitnang-gitna pa ho talaga ho ng kalye at 40 seconds pa ho yung traffic light, naunahan na ho niya, lahat po nasa likuran po niya. Okay, dito tayo sa ating pong Promdi, Kilos Pronto. Aksyonan po natin ang reklamo ng mga residente ng barangay Pook, Santa Rosa City, dyan po sa lalawigan ng Laguna. Ang poste kasi pong nagbibigay liwanag sa kanila, abay nagdudulot po ng takot at pangamba. Tingnan nga natin. Sa videong ipinadala sa Kilos Pronto ng isang residente sa Southville 4, Barangay Pook, Lungsod ng Santa Rosa, Laguna, kuha ito noong 5 ng Abril ng kasulukuyang taon. Makikitang sanga-sangang kable ng kuryente na nakakabit sa isang halos nakatagilid na poste. Upang masuportahan sa pagkakatayo nito, nilagyan muna ito ng pansamantalang tukod. Ngunit ayon na rin sa concerned citizen, matagal na raw ang naturang kalagayan ng poste. Makailang ulit na rin daw nila itong inilapit sa electric company na nakakasakop nito, subalit hanggang ngayon, wala pa ring tumutugon. Kaya naman, nangangamba ngayon ang mga residente sa nasabing lugar para sa kanilang kaligtasan. Natatakot kasi sila na baka anumang oras bumagsak ito at tuluyang madaganan ang mga kabahayan. Okay naman ho yun na medyo nilagyan ho nila ng temporary solution po para hindi ho tumumba ho yung poste na yan. Pero kailan ba ho natin gagawa ng paraan at gawin po natin permanente ho talaga ho yung sturdy na poste na dapat ilagay ho dyan. Nakausap pala ho ng KP team ang pamunuan po ng Meralco at ang sinabi ho nila ay agad daw ho nilang pupuntahan ang nasabing lugar para inspeksyonin at magawan po ng kaukulang aksyon. Nagawa na ito ng report at nai-refer na daw nila sa pinakamalapit na Meralco Center dyan po sa Santa Rosa City, Laguna. Tutukan po ng Kilos Pronto itong problemang ito Madali lang ho ito Hindi naman kailangan po dumaan pa to sa Kilos Pronto. Yun nga lang, kapag matagal ang aksyon, kailangan sa inyo pukpukin ang inyo pong mga opisina. Sir, Meralco, gising!
Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Kasama ho natin ngayon sa studio ito sina Joker Gabriel, 33 anyos, at si Carlito Blanco, siya po ay 33 anyos. Sila po ay mga rider na nagdi-deliver po ng mga pagkain. Baka sila rin to nagdi-deliver siguro ng pagkain ko ha. Inirereklamo ho nila ang kanila pong agency, ang Excellent Skills Unlimited Corporation. Ayon po sa kanila, hindi raw kasi ho hinuhulog na kanila pong ahensya, yung employer ho nila, yung kanila pong mga benefits, yung kanila pong contribution tulad po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig mula po taong 2015 hanggang sa kasalukuyan. Grabe naman to. Magandang gabi sa inyo, Joker at Carlito. Joker, paano mo nalaman na wala talagang hinuhulog itong agency ninyo na Excellent Skills Unlimited Corporation? Nag-check po ako nung nakaraang buwan po. Sabay naghulog na rin po ako. Oo. So ano nakita mo dun sa, through online ba to o mismo dun sa opisina ng Mismo SSS? sa opisina po. Ng SSS? Opo. O anong sabi sa'yo? Bakit walang laman? Ano raw po eh. Hindi raw po naguhulog yung excellent po eh. Nako. Sabi po, balikan ko raw po yung excellent. Ngayon po, nung binalikan ko po, sabi nung staff ng excellent po, isasabay-sabay daw po yung hulog eh. Hanggang sa Isasabay? Isabay-sabay daw po eh. Para mahulog daw po agad eh. Pero consider na rin parang delinkwente sila. Biro mo 2015 pa sila hindi naguhulog sa inyo. Paano kayo makakautang yan kung mismo ang inyo pong contribution wala, di ba? May plano ka ba magano ka ba? Maglo-loan or ano bang gagamitin mo sana sa SSS? Maglo-loan din po sana. Maglo-loan ka sana. Okay. Ikaw naman Carlito, ganun rin. Ganun din po. Sa SSS rin, napansin mo? Wala po silang record, sir eh. Walang record? Opo. Nako, ilang taon na rin kayo? Mga magdadalawang taon na rin kayo? Ako po kasi, sir, simula po noong 2015 hanggang ngayon. So wala talaga. Opo, Itong pinag-uusapan natin ay SSS lamang. Opo. Pero what about yung sa PhilHealth at Pag-ibig? Ganun rin? Opo, wala po. Tiningnan nyo rin? Opo, wala po. Ba talaga naman? Nung inyo pong kinompronta itong inyo pong opisina, anong sabi sa inyo? Sabay-sabay daw po yung hulog eh. Ganun lang po eh. Papalo up lang daw Sabi po nila, Oo. kami nga rin, walang hulog yung SS namin eh. Problema eh. Okay, may mga hawak kayong mga ebidensya na masasabi ninyo na kayo'y buwan-buwan ay kinakatasan. Opo, meron po ako. Ano yun? Yung sa payslip ninyo? Opo. Oo. Magkano binabawas sa inyo? Tingnan nyo nga, magkano bang binabawas kada buwan sa inyo? Dapat rin, may contribution rin sila dyan. Yung employer, di ba? 200 po. 200 sa SS. Ikaw? Opo. Sa inyo? Opo. Tapos may contribution po niya, counterpart, na dapat, same rin, dapat 200 yun. So wala rin, walang Wala po eh. Okay, siguro, dulog na ho natin ito sa Department of Labor and Employment. Makakausap po natin ngayong gabi si Maria Teresita Cocueco. Siya po ang Executive Director ng Occupational Safety and Health Center ng DOLE. Ma'am Maria, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto, ma'am. Alex, good Opo. evening. Pero hindi na po ako sa Occupational Ay! Safety and Health Center. Opo, okay lang po, ma'am. Conditions na po ako. I mean, kasi iba na po yung director sa OSA. Opo. Kaya naman po. Okay lang po, ma'am. Para baka siguro makatulong rin po kayo. Baka pwede ho ninyong idulog na rin po doon sa opisina po. Oo. Ganito po, ma'am. Opo, narinig ko, Alex. Narinig Opo. ko. Opo. Parang ilang beses na rin po namin na naidulugo sa inyo pong opisina. Ito pong tungkol po sa mga delinkwente ho, mga employer na hindi ho nagre-remit at nagbibigay ho yung contribution po ng kanila pong mga empleyado. Tulad po itong dalawa pong mga rider po dito na kanila po nirereklamo po itong Excellent Skills Unlimited Corporation. Ano pwede ho natin tulong, ma'am? Hindi kasi ganito yan. Actually, ang dito, pwede rin sila mag-complain at kami na magdadala nila siguro sa regional office, sabihin nila, or pumunta sila sa amin para, hindi ko kasi alam kung saan yung opisina nila, pero ipapatingnan ho natin sa mga labor law compliance officers ng DOLE para tingnan syempre ito na yung isang tinatawag na compliance visit para tingnan ho kung ano yung kasi naglumalabag ho sila sa compliance ng labor laws kasi yung mga benepisyo hindi ho nila nire-remit. Opo. Or else, pwede kasi sana nung pumunta sa SSS at nakita nilang wala, pwede ho talaga nilang i-complain na kasi meron complaint desk doon ho, no? Yes, may action center. Sila na rin ho ang hahabol sa employer nila. Yes. Pero iba-iba nga ho yan. Kasi tatlong opisina din ho ang pupuntahan nila. Ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth.
meron ho sila rin mga inspectors to look into this at meron ho din silang opisina na magpa-file ng complaint. So, ang dalawa yung, kaya pwede dalawang ang gawin nila sa DOLE, pero para gawin na ho namin yung tinatawag na assessment doon sa opisina nila, kung yung compliance nila sa labor laws, at saka yung dumiretso na ho sila sa SSS, nakita na ho nga nilang wala nga ho silang contribution, parang SSS na ho rin ang hahabol sa kanilang mga And I'm sure, Ma'am Maria, dyan po sa inyo sa DOLE, hindi naman siguro po mga ganito pong bago po mga problema na idinudulog po ng mga empleyado po. Yes. Pero ano po ang batting average po natin kapag dinulog po namin po dyan sa DOLE, yan po bang kumpanyang itong tulad ng Excellent Skills Unlimited Corporation, pwede ba itong managot at pwede ho silang kasuhan dahil po dito sa kanila pong pagiging delinkwente? Ang SSS na po ang maghahabol sa kanila. Sila na rin ho ang kakaso. Depende kasi may mga naman ho sila ng mga action na papagawa sa employer. Pero kung talaga, kakasuhan din naman po talaga din sila. SSS na po yan. Ang isa sa mga rason daw, ma'am, dahil kinumpronta na ho nitong dalawa ho nating bisita ho dito, nila Joker at ni Carlito, sabi daw ho ng kanila pong employer, ipagsasabay-sabay daw ho ang bayad na lamang daw ho. Pwede ba ho yun, ma'am? Hindi. Once na alam niya naman ho na hindi ho. Once na mag-start at once na mag-remit, dapat nire-remit ho kaagad. Yes. Kasama ho yan sa benepisyo ng mga gagawa at dapat sinusunod din po yan ng employer. Siguro, Ma'am Maria, para ho sa kapatiran po ng ating pong mga tagapakinig dito at nanonood po sa Kilos Pronto, ano pong advice ninyo pag meron po mga delinkwenteng, mga ganitong mga employer na talaga naman, kabig lang sila ng kabig, binabawasan ang sweldo ng ating mga empleyado at hindi nagre-remit, ma'am. Go ahead, ma'am. Diretso na po talaga. Kasi kung nakikita niyo, dumiretso na po yung SSS, may action center. Gagawin mo talaga din nila kaagad. Dahil yan nga, meron din, yan nga sinasabi ko, pwede rin sa DOLE kasi meron kaming memorandum of agreement na po ma-inspectionan yung kung establishment, makita namin na hindi nagre-remit. So, ibibigay din namin sa SSS dahil nasa kanila yung paghahabol at pagkakaso. So, dumiretso na po sila. SSS, PhilHealth at Pag-ibig, i-complain mo nila, may mga action na gagawin agad po itong mga ahensyang ito para sumunod po yung employer. Sige po, Ma'am Maria. Siguro kung matutulungan naman ng Kilos Pronto ito, sasamahan muna namin ho dyan po sa inyong pong tanggapan. At the same time, dadalhin rin po namin sa SSS, sa Pag-ibig, at maging sa PhilHealth, ma'am. Okay. Ma'am Maria, thank you so much po. Good evening, ma'am. Happy weekend po. Si Maria, ano po yan, ng DOLE. Ating po nakausap. Maria Teresita Cocueco. Madali ho nating lapitan niya. Okay, Joker at Carlito, yan ang gagawin natin. Huwag kayong mag-alala. Ang Kilos Pronto ay nakaalalay sa inyo. Tutulungan namin kayo. Sasamahan namin kayo sa 3 ahensya at the same time sa DOLE. Okay? Okay po. I'm sure itong kumpanya na idinulog niyo dito, Excellent Skills Unlimited Corporation, siguradong pahiyang-pahiya na ito dito sa Kilos Pronto. Okay? Dito tayo. Kompleto na ba ang listahan ng mga pupuntahan nyo next week? Sigurado, marami na ho nag-leave ngayon, ha? Abay, kung wala pa, isama nyo na po sa listahan itong susunod po nating papasyalan. Hindi ka lang kasi mag-e-enjoy sa mga atraksyon nila. Masusulyapan nyo pa ang isa pong itinanghal na New 7 Wonder Cities of the World. Ito po ang Ciudad de Vigan. Pinaganda ito ni kaibigan kong kumpare kong si Governor Chavit Singson. Ayos, puntahan po natin to. Siksik ang itinerary ngayong darating na linggo sa iTravel Pinas. Dito sa Ilocos Sur, get to explore one of the last few Hispanic towns here in the heritage village of Vigan. Sagot na namin ang joyride habang namamasyal sakay ng makukulay na kalesa. First stop, ang sikat na Calle Crisologo o Mestizo District. Mamamangha kayo sa nagagandahang vintage houses at kalsadang yari sa bato o cobblestones. Dito sa Vigan, para kang naglakbay sa nakaraan. Pag pumunta ka dito, mo makikita yung mga lumang bahay, sinaunang mga industriya sa Vigan. At kahit yung sinaunang sasakyan, ay makikita mo rin dito sa Vigan. At hindi mo lang makikita kundi masasakyan mo pa. Ito yung kalesa. At marami kang pwedeng pasyalan dito sa maliit na lungsod.
#1 attraction dito ang free-for-all Crisologo Museum. Ang ancestral house ni dating Ilocos Sur Representative Floro Crisologo, kung saan din ipinangalan ang sikat na kalsada ng Vigan. Pagkatapos ng mahabang lakaran at picture-taking, chibuga na sa sikat na Pinakbet Farm. Specialty nila syempre ang pinakbet. Kulang ang adventure kung hindi ka bibisita sa Baluarte Zoo. Naging landmark na rin ito sa Ilocos Sur at isa sa mga maituturing na prime destinations dito. Aside dun sa mga usual na dati pa na tigers, meron kami nung mga bago na 5 white lion cub, tapos meron na kami 3 leopards, tapos inuunti-unti na namin in-implement mga programs. Tapos meron pa yung fire dance that is on weekends, Fridays, Saturdays, and Sundays. Tapos dito sa loob ng Baluarte, magkakaroon na rin kami ng expansion sa hotel, which is yung Golden Tower. Magiging expansion na siya ng hotel. And same thing dun sa may Safari Villa, magiging hotel na rin. Magpahinga ala Don at Donya sa Hotel Felicidad. Iconic din sa Vigan ang antique hotel na Grand Pass Inn. Pagpasok pa lang, para ka nang nasa ibang era. Kinilala ang Vigan noong 2014 bilang isa sa New 7 Wonder Cities dahil sa napanatiling ganda nito. Kaya saan ka pa? Join the fun in Vigan. Dito lang sa iTravel Pinas, Linggo ng gabi sa PTV4. Ang ganda talaga ho ng ating pong bansa, kaya kung wala pa ho kayong puntahan ninyo ang Ilocos Sur, dyan po sa Vigan. Siya nga pala, yung iTravel Pinas po ng Department of Tourism, tuwing linggo po yan sa PTV4. Okay, dito naman po tayo mga ka-KP, panoorin po natin ang totoong kwento po ng isang ginang. Siya po si Luna Matignas, 62 years old na po siya, taga Las Piñas City. Meron po siya hong enlargement of the heart. Nakaramdam po siya ng pagkabog po ng dibdib. Na nagpatingin po siya sa doktor, abay napagkalaman nga ho na meron po siyang problema po sa kanyang puso. Nakaranas din po siya ng paghihirap dahil po sa palpitation. Naku po, kapag may palpitation, ay akala mo para kang nanginginig po niyan. Nang makainom po siya ng isa pong herbal supplement, abay bumuti po ang kanya pong pakiramdam. Hindi po ito gamot Pakinggan po natin ang kanya pong totoong kwento. Bigla na lang akong kakabahan ng walang dahilan na parang hihiwalay yung puso ko. Pinalaboratory, nagpa-x-ray ako, to the echo, ECG. So nalaman doon na meron ako enlargement of the heart, cardiomegaly. Napanood ko sa TV, King Herbal, napanood ko. Itinry ko, bumili ako ng King Herbal. Nakaramdam ako ng ginhawa. Nagpapalpitate ako, nawala yun Lahat ng laboratory ko, ang x-ray ko, normal ang aking heart, nawala yung enlargement of the heart ko. Doon ko talaga napatunayan, napakalaking tulong talaga ng King Herbal sa buhay ko. Normal na yung buhay ko.
the fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Siyempre nakita nyo na ho, Kilos Pronto update ho tayo. Naalala nyo bang problemang inilapit ho dito po sa Kilos Pronto sa ating pong programa? Ito po mga problema ng ating po mga fire volunteers. Sa pangunguna ho ni Henry Sin noong ika-31 po ng buwan ng Marso. Ito po nangyari. Matapos po kasing may palabas ng Kilos Pronto ang kanya pong problema at pukawin po ang pansin na kanya pong nirereklamo na si Charlie Ngan para ho sa fire truck na kanya pong binili kay Charlie Ngan, pero ang kanya pong binayad na may higit 400,000 piso po, hindi na naibalik. Ito ang good news ngayon mga ka-KP. Kahapon, ayun, mukhang hindi na daw ho galit itong si Charlie Ngan. Binalik na po yung pera at naibayad na po dito, binalik po kay Ginoong Henry Sin. Kasama ho natin si Henry Sin at kanya pong mga kasama sa volunteers sa anong grupo nyo? Field Chinese Fire Rescue and Civic Welfare Association. Ang haba ng pangalan ng ano ninyo. Kumusta? Paano kayo nagharap ni Charlie Ngan? Bali po, tinawagan po ko niya kahapon. Sabi niya, magkita kami. Ibabalik na po niya yung amount na nasa kanya, na 440,000. At sa akin naman, sabi ko sa kanya, thank you. Para magawa ko na rin yung mga gusto kong gawin at marami pa kami matutulungan dahil alam kong marami rin siyempre umaasa din sa amin na kasi nakikita yung ginagawa namin, yung charity. So, kami naman ngayon natutuwa naman at naibalik na at ready na rin kami bumalik ngayon. Oo, dahil kung ikukumpara ho natin doon po mga nakalipas sa araw nung dumulugo dito si Henry, eto pong si Charlie Ngan, akala mo gusto kaming kainin ni Ben Tulfo dito Akala mo pasigaw-sigaw pa siya at ayaw pa kayong pasalitain. Pero nung lumapit kayo doon, anong itsura niya ngayon? Mabait na po. Mabait na? Opo. Yun naman pala At anong sabi niya? Ito binabalik niya na. Ito yung 2 cheque. At soli ko na nga yun para matapos na lahat. Cheque yan Opo. May laman ba yan? Na-check niyo na ba sa bangko? Meron po. Meron Na-encash niyo na ba? Actually, yung isang pong check dated po kahapon. So okay na? Opo. Na-encash niyo na? Pero yung isa po, dated po 26 ng April. Charlie, dapat may laman, cheque kung hindi, baka po yung problema ka na naman sa amin. Okay, ano ba mga plano ng grupo ninyo? Dahil alam natin na kaya kayo bumili ng fire truck para talaga ho sa kawang gawa. Volunteerism ang gusto ninyo. Paano yun? Wala kayong fire truck ngayon. May pera na kayo ngayon. Paano yan? Sa ngayon po, nagpa-plan po kami ng isang van. Yung van na po yun is for charity civic welfare activities. The same time, fire rescue van din siya. Okay. So, dual purpose po siya. Then, after nun, pag-uusapan naman namin yung fire truck. Okay. Kasi kaya ako unahin ngayon yung van kasi mas marami po siyang matutulungan. Yes. Kasi sa akin... Pati mabilis ang ang responde ka agad, di ba? Ano mga kompleto ng mga gamit doon? May pang first aid? First aid po yung mga medic po. Tapos doon din po namin pwede karga yung mga nag-donate po sa amin ng mga lumang damit, mga delata, kung ibibigay namin sa mga biktima ng sunog, mga bagyo, ganyan. Alam mo mga ka-KP, maganda ho ang hangarin po ng grupo ni Henry. Ang problema lang ho, dahil sa kakapusan po nilang pera, magsisimula ka naman ho, kapag wala ka ho talagang seed money, magsisimula ka ho, kapag meron pong mga magagandang loob po dyan, na magbibigay po na inyo pong sobra-sobra ho sa inyong pitaka, makishare ho kayo dito kanila Henry, sa grupo ho nila. Dahil bukod sa itong rescue van ninyo, yung fire truck ba, magkano ba fire truck ba ngayon? Fire truck kasi pinakamataas po yung sa 1.3. Ganun ka, pala, no? Pero brand new ba yan? Actually, lahat naman po yan, puro second hand po yan. Nire-restore lang po yan. Ang importante, meron kayong pang-responde sa mga sunog, lalo't ngayon dito sa Metro Manila, no? Okay, yung sa inyong van, sakto na ba yung pera na hawak ninyo? Opo.
Sa rescue Yung van? sa unang ano po, yung sa Oo. una namin nakuha. So, meron na. Opo. May sobra pa po rin. May sobra pa. Okay, kung kayo po ay merong kung may sobra rin kayo, okay naman po itong grupo nito nahiya nga, di ba nahiya ka, Henry, dahil wala yung fire truck, nagbigay ng pera yung mga kilala ninyo, tapos hinahanap yung fire truck, hindi mahanap. Opo. Ayun, ngayon, anong sasabihin nyo doon sa mga nagbigay ng donasyon sa inyo? Doon po sa mga donor po namin at mga sumuporta po sa amin. Dito, yan, yun. Wag po kayong mag-alala dahil kami naman po, yung mga tinulong nyo po, may pupuntahan din po yung mga tulong nyo. Dahil kami lang po, tulay lang po kami doon sa mga tulong na ibinigay nyo para makarating din po sa mga nangangailangan po. Tama nga naman. Siguraduhin nyo, i-audit rin ninyo yan. Opo. Alam mo naman yung mga nagdo-donate, baka sabihin nila, baka nabulsa ninyo yan. Pakita nyo na ito po yung napuntang pera ninyo. Para ganahan rin sila magluwal ng, ng donation nila, di ba? Okay, siguro, panghuli, imbitahan nyo sila at sa mga meron pong sobra-sobra ang pera dyan, mag-donate ng fire truck. Unang-una po, gusto ko magpasalamat po sa pong may kapal natin. Dahil po sa kanya, natulungan din po kami. Sa Kilos Pronto po, at nagbitag po si Sir Alex Santos po, at si Sir Ben Tulfo. Maraming salamat po sa inyo. Kundi dahil po sa inyo, hindi po namin mabawi ngayon yung aming gusto. At magagawa na po namin ngayon yung gusto namin makatulong. Kami po ay natutuwa dito sa Central Civic Association namin. Una-una yung mga suporta namin, nagpapasalamat din kami kahit na ganito pa man yung nangyari. Nandiyan pa rin kayo, hindi pa rin kayo nagsawang suportahan kami. Mga kapwa-officer ko, yung pong mga member ko po. Pasalitain wala pong sawang tumulong sa amin. Alan, sir. Alan, go ahead. Ikaw gaya po ng binanggit ni Sir Henry, lubos kami nagpapasalamat dahil it's about time na we're about to start. Kasi medyo naantala yung mga plano dahil nga dito sa naging stressful din sa party ni Sir Henry. Ngayon na nandito na, nagkaroon na ng liwanag, magkakaroon na tayo ng ban at hopefully merong magdodonate ng fire truck. Actually, we're really counting on that para po maisakatuparan yung ating mga programa, yung mga pinaplano in the future. Kaya maraming salamat po sa Kilos Pronto. Thank you rin. Thank you po. Okay, siguro, narinig nyo naman po kanil po mga panawagan. I'm sure ang Department of Interior and Local Government, ang BFP, Bureau of Fire Protection, tulungan natin sila dahil katuwang rin ninyo ito sa pagresponde sa mga nangyari pong sunog dito po sa ating pong bansa. Thank you so much sa inyo. Henry, good luck sa inyo mga volunteerism ninyong gagawin. Thank you. Okay, dumako tayo dito sa istoryang ito. Ang kwento ni Daisy Kilatan, 51 years old po siya, taga Las Piñas rin po. 2 hanggang 3 taong pabalik-balik po siya dahil po sa problema po niya sa balat. Skin disease po to. Madalas mairita dahil po sa pangangati. Naku, nasusugat na ho ang kanya pong balat sa kakakamot. Umakyat hanggang sa muka ang pangangati. Naiya na kasi ho siyang lumabas ng bahay dahil po sa karamdamang ito. Lalo na po at sa center siya nagtatrabaho. Binigyan po siya ng pag-asa nito pong herbal supplement. Pakinggan po natin ang kwento po niya. Ako kasi meron akong parang skin disease. 2 or 3 years na pabalik-balik rin yung parang eczema siya. Ilang beses na kaming pabalik-balik sa doktor, i-injection nila ako ng steroid, tapos mawawala na siya. Tapos siguro pag nakakain na naman ako ng anything na nakakapagpakate, lalabas namin yung mga parang allergy, namumula yung buong katawan ko. Tapos sabi nga nung doktor, psoriasis yan. Nahihiya ako. Naturingan sa center ako nag-work, pero wala akong maipanlapat na gamot, di ba? Sabi nung mother ko, in-offer nga yung King's Herbal. Siguro nakakontinuous ako ng 1 month. As in, nawala na siya. Totaling nawala. Maski ako kumain ako ng mga malalansa, hindi na ako inaatake nung allergy ko. Talagang nakakapasyal na ako, so nakakasama na ako sa nanay ko sa SM. Ang laki talaga ng naitulong niya.
Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, Kilos Pronto, update rin po tayo. Naalala nyo ba yung pinalabas namin dito? Tungkol sa basura, dyan po sa tulay ng Estero de Sunog Apog sa Tondo, Maynila, sa Balot Tondo, Maynila po ito. Matapos natin pukawin ang mga dapat na umaksyon dito, narito po ang kanilang update. Bago matapos ang buwan ng Marso, binalikan namin dito sa Kilos Pronto ang problema sa mga basurang hindi nakokolekta at sinusunog na lamang sa Balot Tondo. Yung collector ng basura, kada truck nila dapat, pag dumaan dyan may basura, kunin nila. Kasi po daanan yan eh. Daanan lang. Oo, bridge to eh. Tulay to ho eh. Tulay. Matapos namin pukawin sa pangalawang pagkakataon, ang pamahalang lungsod ng Maynila, Kilos Pronto nilang inaksyonan ang problema. Sa pangunguna ng tanggapan ng Department of Public Service sa ilalim ng Infrastructure at Sanitation ng Maynila, agad nilang nilinis at hinakot ang mga basura sa ibabaw ng tulay ng Honorio Lopez dyan sa Balot Tondo. Okay, ayos na ho yun. Ha? Panimula ho na medyo may aksyon hong ginawa ang ating pong city government ng Maynila. Pero ang dapat ho dyan, wag huningas kugon. Kapag may araw-araw dandaanan po ng truck, tulad po ng truck na yon, pero yung truck na yun mukhang dilapidated na rin. Medyo, wala pa tayong bagong mga truck po dyan ng basura. Mas maigi po, pakibombahan na rin po ng tubig po yung lugar na yan. Medyo umaalingaso po yung baho ng basura. At syempre, matagal po matanggal po dyan dahil sinunog po nila, di ba? Makailang ulit po natin dito pong tinawagan pong pansin ng City Government of Manila dahil nga ho, imbis na hakutin yung basura, kita nyo naman, sinunog pa nila. Bawal ho yan. Ha? Hindi pwede yung manunog po sa open area, tulad po dyan sa tulay sa Tondo, Maynila. Okay? So sana po antabayanan natin ang iba pang mga kilos po dyan ng City Government of Manila na sana tuloy-tuloy na po at wala na po makitang basura ang Kilos Pronto. Okay? Dahil po sa mag-isa lang ako dito, sasamahan naman ako ni Bitag Ben Tulfo sa Lunes. Magkita-kita po tayo. Tutukan po ang Kilos Pronto. Kung meron po kayo mga problema, mga hinaing, kung kayo po'y inabuso, at syempre kung kayo po'y inaapi, meron na ho kayong kakampi. Nakahanap na ho kayong kakampi dito po sa Kilos Pronto. Dumulog lamang ho dito sa aming pong opisina sa Ritual Tower, sa center po dito sa Timog Avenue, lungsod po ng Quezon. Open na open po ang aming pong tanggapan. Hanggang sa Lunes, Holy Monday na po yan, higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!